Ang pera, napakahirap kitain pero napakadaling gastusin. Kaya naman sa isang pagkakamali lamang ay maaaring maubos ang kaperahan mo at maghirap sa buhay. Kaya naman sa video natin na ito, pag-uusapan natin ang 5 money mistakes na dapat iwasan para hindi maghirap sa buhay. Mga ka-whiteboardpreneur, welcome to Markitoon. Usapang negosyo at kaperahan. Kaya please support our Markitoon YouTube channel. Click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya naman, let's go! Una, not budgeting wisely. Nako, alam ko na yan. Paulit-ulit na lang to sinasabi kahit sa ibang mga video. Oo, lagi natin itong sinasabi o ina-advise na mag-budget ng tama. Pero hanggang ngayon, marami pa rin kasi sa atin na kahit alam mo naman na kailangan mag-budget ng tama, ang tanong, ginagawa mo ba? Ang hindi pagbabudget ng tama ay maaaring mauwi sa overspending. At kapag lagi kang nag-overspending, walang matitira o wala kang maitatabing ipon. At kapag laging kinakapos, maaari rin itong mauwi sa pagkalubog sa utang. Nako, finish na. Kaya napaka-importante ng pagbabudget ng tama. Maging matalino sa iyong kaperahan. Ilista ang iyong income at ang iyong mga expenses para mamomonitor mo at alam mo kung saan ba napupunta ang iyong pera. Mag-set rin ng limit sa iyong mga gastusin para maiwasan ang pag-overspending. Ikalawa, living beyond your means. Ang paggastos ng higit pa sa iyong kinikita ay isang napakalaking pagkakamali. Halimbawa, ang kita o sweldo mo ay 20,000 per month. Pero ang gastusin mo per month ay nasa 30,000. So kulang ka ng 10,000 per month. Sa tingin mo, saan mo kukuhanin yung negative na 10,000 per month? Kung meron kang ipon, sa ipon mo ito kukuhanin at unti-unting mauubos ang inipon mo. Ang masaklap kung ika'y walang ipon, unti-unting lulubog sa utang nang hindi mo namamalayan. Nako, finish na. Kaya mag-budget ng tama at gumastos ng naaayon sa iyong kakayahan. Kung 20,000 ang iyong kita sa isang buwan, dapat mas mababa ang iyong gastos. Malaking tulong ang 50-25-25 money rule sa pagbabudget. Kaya after nitong video natin na ito ay panoorin mo na rin ang 50-25-25 money rule. Ang link ay nasa description below. Bago tayo pumunta sa ikatlo, batiin muna natin ang ating ka-whiteboardpreneur. Shout out sa Mix Native Lechon. Thank you for trusting Markitoon for your whiteboard commercial video. Alam niyo ba na ang Markitoon ay gumagawa ng maganda at effective na animated commercial video tulad ng whiteboard commercial video, cartoon commercial video, at promotional video para sa mas maunlad na iyong negosyo. Visit or message us on our Facebook page to know more. Ikatlo, ignoring emergency funds. Kung minsan, may mga hindi inaasahan na biglang nangyayari sa ating buhay. Mga emergency tulad ng nagkasakit, nadisgrasya ka o sa iyong pamilya o di kaya nawalan ng trabaho. Knock on wood, ayaw natin mangyari syempre. Pero hindi natin hawak o hindi natin masasabi talaga ang mga mangyayari sa ating buhay. Kaya kung hindi ka ready, walang nakatabing emergency funds finish na. Saan mo kukuhanin ang mga gastusin tulad ng medical bills just in case na magkasakit o di kaya paano ka na kung biglang matanggal o mawala ng trabaho? Saan ka kukuha ng panggastos o pangtustos para sa mga pangangailangan mo at ng pamilya mo? Kaya napaka-importante na tayo ay may nakatabing emergency funds para kapag dumating ang panahon ng biglaang pangangailangan meron kang magagamit na panggastos o pangsuporta para sa mga pangangailangan mo. Ngayon, ang tanong, paano ba mag-build ng emergency funds? Meron tayong video kung paano mag-build ng emergency funds para sa mas handang kinabukasan. Ang link ay nasa description below, panoorin mo na rin after nitong video natin. Ika-4,
neglecting investments. Kapag hindi ka nag-i-invest, nami-miss out mo yung mga opportunities. Importante ang investment para mag-work at mag-grow ang pera mo. Kung ilalagay mo lamang yan sa bangko o di kaya sa alkansya mo, matutulog lang ang pera mo at matatalo dahil sa patuloy na pagtaas ng inflation. Ikalima, not planning for retirement. Lahat tayo ay tumatanda. Darating ang panahon na tayo ay hihina at wala nang kakayahan pang magtrabaho o maghanap buhay. Wala rin naman siguro sa atin na gustong magtrabaho habang buhay, di ba? Kaya napaka-importante na tayo ay maghanda at mag-ipon para sa ating retirement. Paalala lamang mga ka-whiteboardpreneur, huwag nating gawing retirement fund ang ating mga anak. Gusto mo ba na pagtanda mo nakaasa ka na lamang sa kanila? Di ba mas masarap yung pakiramdam nang nakahanda ka sa retirement mo? Hindi mo kailangan umasa o maging pabigat kanino man. Masarap i-enjoy ang golden years kung nakahanda ka, di ba? Kaya hanggat maaga, magsimula ng mag-ipon for your retirement funds. Yan ang 5 money mistakes na dapat iwasan para hindi maghirap sa buhay. Kung nagustuhan mo ang ating video, please support our channel. Click mo na ang like, share at subscribe, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating usapang negosyo at kaperahan. Thank you for watching and see you in our next video.